92W, may maliit na chance pang umabot sa tropical depression sa ating local name since itinaas na ito ni GMA as active tropical depression. At mga uulanin pa rin, epekto pa rin ng monsoon trap sa extreme Northern Luzon, iiral at magpapaulan sa bahagi na ito ng bahagi ng Cagayan at west portions ng extreme Northern Luzon. Bagamat alinsangan magpapatuloy sa Central Luzon kabilang ng Metro Manila, mga ilang bahagi ng bansa na uulanin alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, September 11, 2023. Ang oras nating boys from may umaga, eksakto alas 10:30 na ng umaga. Stationary, gaya kahapon, ang magiging malinsangan pa rin at humid dito sa Metro Manila, kabilang ng parte ng Central Luzon at ilang bahagi ng parteng Angeles at San Fernando, Pampanga. Although may mga ilang part dito mostly cloudy sa ilang bahagi ng Western Luzon, especially dyan sa may extreme Northern Luzon, makakaranas sila ng mostly cloudy epekto ng monsoon trough dyan na umiiral at asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong umaga at inaasahang sa maghapon. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, klaro, partly cloudy, bukod sa medyo nabawasan na ang pagiging hazy, pero humid ang aasahan nating condition ngayong araw ng Lunes. Sa ating lowest temperature na naitala na weather station, kaninang 5:22 AM ay nakapagtala ng stationary rin na lowest temperature 27.5 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala rin kami ng pinakamataas na temperatura na almost stationary rin, nasa 33.2 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon, 1:26 PM. At sa ngayon ay active pa rin ang ating moderate na si Mayon Volcano, pero halos same lamang o stationary yung mga report sa mga nakaraang buwan na pagiging unrest nito. So, asahan pa rin ang may mga pagdausdos at pyroclastic materials, lalo na sa southeastern, saka sa Misi at bandang east portions na mayon na asahan may mga above 2.3 to 2.4 kilometers pa rin ang inaasahang pagdausdos nito o range ng dadausdosin ng pinaka-pyroclastic materials. At expected pa rin ang mga ilang volcanic tremors. Sa ating PH extremes, in past 24 hours, nangunguna ang Birac at Anduanes na may ng pinakamataas na alinsangan at 35.6 degrees Celsius. Sa Baguio City ay bahagyang bumaba ang temperatura nila at 16.8 degrees Celsius. Sa Inulan naman, pinakamataas ang Borongan dyan sa may bandang Eastern Samar at 57 mm ang total rainfall. At dahil sa amin ay nasa 33.2 degrees Celsius, inaasang mataas din ang heat index sa amin kahapon na nakapagtala ng at least 43.9 degrees Celsius. Pero kung sisilipin naman natin sa mga weather stations si Pag-asa nationwide, kung alin ang nangungunang pinakamataas na init pandama kahapon ng September 10, ay nangunguna po sa may pinakamataas ang bahagi ng Tayabas City sa bandang Quezon Province na nasa 44 degrees ang kanilang init pandama. At lumalabas, pumapangalawa lamang sa amin sa Caloocan at ilang bahagi ng Legazpi City, Masbate, Legazpi City at Masbate, kabilang dito sa amin sa Caloocan City na may nasa pangalawang pinakamataas ang init pandama na nasa 43 degrees Celsius. Pero halos nangunguna pa rin kami o pangalawa o halos kapantay namin ay ang Tayabas dahil sa halos 44 degrees na rin may kukonsider ang aming heat index dahil nasa 43.9 degrees Celsius ito. So lumalabas, pangalawa lamang ang Caloocan City after ng Tayabas dyan sa bahagi ng Quezon na nangunguna sa 44 degrees Celsius ang heat index sa kanila. Sa outside humidity natin, nasa 73% pa rin at tumataas ng 1% since last hour. So asahan pa rin ang humid dito sa atin sa Metro Manila mga folks ha. Atmospheric pressure at 1,009 hectopascals, kabababa lamang ito, pero steady ito since last hour. Sa ating high tide and low tide status, kasalukuyan pong high tide sa Manila Bay, may 5 hours and 26 minutes naman, o to be exact at 3:59 PM
para naman mag-low tide. So mataas ang katubigan sa Manila Bay. So enjoy lamang sa mga mangingisda natin dyan sa pangpang ng Manila Bay. Sa Almanac ay sumikat ang ating araw kaninang 5:44 AM at lulubog ito mamayang 6:01 PM. At ang ating almost new moon na po at waning crescent at 14% na lamang illuminated. Sisikat ito kinabukasan na ng madaling araw, 3:20 AM. At kinabukasan naman ng hapon, 3:47 PM naman ito lulubog. So almost hindi na natin siya mapapansin. So hindi na natin siguro ire-report ito bukas dahil almost hindi na ito matatanaw sa atin. Sa ating local weather outlook for Monday and Tuesday, so in 2 days ay asahan po magiging cloudy po ang maghapon. Tsansa ng mga pag-ulan pa rin daw ay 100%. Typically mga karatig Metro Manila ito kagaya kahapon na nakapagtala ng mahigit 200 lightning strikes sa aking lightning detection system. Pero hindi naman ito sa Metro Manila, typically dyan sa bandang extreme Northern Luzon. Na nabanggit ko nga kahapon, may mga monsoon trap tayo dyan dahil sa umiiral na low pressure area sa paligid. At asahan din ang mataas ang UV index na umabot sa UV9 ngayong araw hanggang bukas po yan So huwag masyado magbilad sa tinding sikat ng araw ngayong araw, maging bukas. Dahil stationary, magiging maulap din na maghapon down, may localized thunderstorms. 67% naman ang tsansa na pag-ulan bukas. So take note yan mga folks. At sa ating 2-day temperature forecast ay nasa maximum of 31 to 30 degrees Celsius at lowest temperature expected ay 27 to 25 degrees Celsius. At tayo naman sa ating local advisory, auto-generated ito na data feed mula kay Pag-asa. Naitala nila ito kaninang 4 o'clock AM pero ang data at 3 o'clock AM. Namataan nila ang low pressure area na well expected o maliit at sansa na matatawag sa local name na Jenny dahil kumikilos ito pa Kanluran ay namataan sa layong 875 km east-northeast ng extreme Northern Luzon dyan sa halos malapit sa border pa rin ng ating PAR. So may maliit pa rin na tsansa ito na magiging si Jenny dahil tumatagal ito dyan sa may extreme Northern Luzon at mabagal ang pagkilos pa Kanluran. Well, depende na lamang po. Titingnan pa rin natin, inoobserbahan pa rin natin itong si 92W. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang mga kapal na kaulapan na to na epekto ng monsoon trap dahil po sa meron tayong low pressure area sa may extreme northeastern Luzon. Nag-extend po rito at ito po yung pinaka-circulation niya na natiling disorganized pero meron na siyang finer coordinated na upward low convection. Pero medyo mahina pa po ito kaya medyo insignificant pa na mag-isang ganap na bagyo. At yung mga trough na ito o clusters na mga kaulapan din sa may bandang Kanluran at Silangan ng extreme Northern Luzon ay asahan ng mga magiging kalat-kalat na pag-ulan na may mga pagkidlat at pagkulog since kahapon pa nakakaranas sila ng mga localized thunderstorms lalo na sa may Babuyan Alan, Ilocos Norte hanggang dyan sa bahagi na kasama na ang La Union, Baguio City, Benguet at ilang bahagi ng Bolinao o ng Dagupan, Pangasinan. Magdala lamang ng pananggalang sa ulan, anumang oras, expected na biglang bubugso ang malakasang pag-ulan na biglang titigil-tigil din kalaunan. Sa may north, eastern Luzon naman, dyan sa may bandang Cagayan Valley at Isabela, may mga partly to mostly cloudy pero may mga asang light to moderate showers na iira dyan. Medyo may kanipisan lamang, din may makikita tayong mga green portions sa infrared dust na responsible sa makakabal na kaulapan na may dalang water vapor. Pero kung titingnan natin, sa ating infrared heavy rain potential, halos wala naman o typically mga hanggang moderate rain showers ang typical na iiral sa may extreme Northern Luzon, kabila na ang Cordillera, Administrative Region at ilang bahagi ng Tuguegarao. So at least medyo mabawasan muna ang tindi ng alinsangan dyan, kasama ng bahagi ng Makunakon, Palanan Isabela, Kasiguran Aurora at ilang parte ng Baler Aurora. Magiging parte tumuslikaw din ng iiral at mga pag-ulan na hanggang mga ilang light to moderate showers. Hindi kahit sa may bandang Hong Kong at yan sa may bandang Hainan ay medyo kasalukuyan pa rin silang matindi inuulan. Epekto ng extended ng southwest monsoon na nag-e-embed sa monsoon trough natin, nag-e-extend nga dito sa may extreme Northern Luzon patungo sa pinaka-circulation ni 92W. So medyo nag-aalangan pa ang development nito si 92W para ito ay maging isang ganap na bagyo. So, obserbahan natin yan dahil ito nga si 92W bahagyang kumikilos ito pa Kanluran patungo sa bahagi ng Eastern Taiwan. And the rest, kasama ang Central Luzon at Metro Manila magiging kantamtaman lagay ng panahon, partly
At makakaranas din ng ilang mostly cloudy ang iiral sa Central Zone, lalo na at ilang parte dito sa may Metro Manila. Pero makakaasa tayo na mataas ang humid natin at heat index. So wag masyadong magbilad sa tinding sikat ng araw despite na magkakaroon ng mga kaulapan, lalo na sa hapon o sa gabi ay aksahan ang mga localized thunderstorms. Sa Mimaropa hanggang katamtaman din ang lagay ng panahon at asahan ang mga isolated case of rain showers at localized thunderstorms. Pero kung sisilipin natin sa ating Himawari 8 mula sa data feed ng satellite imagery ni Pag-asa, makikitang katamtaman lamang pero partly tumusulkaw ding iiral sa halos buong Mimaropa. So expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, especially dyan sa may bandang San Jose, dyan sa may bandang Occidental Mindoro. Pero the rest, kasama ang Metro Manila nga na nabanggit ko at Calabarzon, magiging katamtaman, pero matindi ang humid ang aasahan natin. Awan ng Diyos, medyo bumaba na po yung rate ng ating pollution, epekto ng thermal inversion na nangyari since mga nakarang araw. Typically, hindi naman kasi nagtatagal yan. Tumatagal yan at least mga 3 days, ganyan, or 4 days. Tapos, magdi-dissipate din siya. Kapag lumuwag-luwag na o bumaba na ang temperatura sa pumapagitan sa malamig na temperatura dito sa below ground. At mula sa bahagi ng Calabarzon, hanggang sa may bahagi ng Bicol Region ay unti-unti magiging partly to mostly cloudy, especially sa bahagi niya ng Iriga, Legazpi, hanggang Sorsogon na po. Siyempre, kasama ang Catanduanes Island na maapektuhan ng cluster cloud na nahahatak nitong papunta sa may monsoon trap embedded nitong C92W. Asahan po may mga kalat-kalat pag-ulan, mga biglaang bugsuan po ng ilang moderate and some heavy rain showers hanggang sa bahagi ng Southern Luzon mula dyan sa parte ng Bicol Region. So asahan magiging maulap at mga ilang kalat-kalat pag-ulan dyan sa bahagi ng Legazpi, Bakakay, Sorsogon at patawid ng Burias Island. Siyempre, bahagi ng Southern Luzon mula Marinduque, kasama ng bahagi ng Tabias Island sa Romblon, Sibuyan Island, Masbate, ay makakaranas din ng mga ilang parte ng mostly cloudy at mga ilang kalat-kalat din na pag-ulan na may aasahang pagkidlat at pagkulog ngayong umaga, maging sa hapon o sa gabi dahil pa rin sa ating magkahalong surface trough at southwesterlies na manipis lamang talaga. Halos hindi natin ramdam ngayon ang daloy ng southwest monsoon. And the rest ng southern part ng Luzon hanggang dyan sa kaduluduhan malapit sa may bandang Panay Island. Diyan sa may San Jose pa rin, bandang Santa Fe, sa Tabias Island, magiging maulap din at mga isolated rain showers. Sa bahagi ng Visayas ay magiging katamtaman halos ang buong bahagi ng Visayas. So kung isa-isahin man natin yan ay ang bahagi ng Panay Island, Bacolod, Negros Region, banding Central Visayas sa may Cebu at Bohol, magiging katamtaman at mga ilang part nito mostly cloudy, especially sa may bandang Cebu City, Mactan at dyan naman sa may Bohol, sa may Tagbilaran at Siquijor. Magkakaroon man ng pag-ulan, typically mga light rain showers ito. Mangilan-ngilan lamang sa bahagi ng bayan na yan na magkakaroon ng hanggang moderate rain showers. Pero mga heavy rain showers ay very unlikely lamang at isolated kung sakali pagdating ng hapon o ng gabi. So, medyo magdala pa rin kayo ng mga pananggalang sa ulan, especially sa mga tatabraho ngayong araw ng Lunes. Pasensya na, medyo nawala yung ating boses. Inuulit ko na lamang dyan sa bahagi ng bandang Tagbilaran sa Bohol hanggang Panglao ay magiging typical na isolated ang rain showers natin sa maghapon o sa gabi. Kaya sa mga babiyahe dyan ay magdala na lamang ng pananggalang sa ulan bukod sa aasahang pagsikat ng araw na maya-maya'y natatakpan ng mga kaulapan. At sa bahagi ng Eastern Visayas, kasama na ang Samar Region, lalo na sa Mahilaga, sa may Lawang hanggang Katarman, Allen, Calbayog City, hanggang Katbalogan, magiging partly tumusulkaw din rin at may mga aasahan ding mga isolated rain showers. Typically, mga light to moderate lamang ito. So, hindi masyadong kalakasan ng mga pag-ulan. Medyo good news pa rin yan kahit paano. Pero sa bahagi ng Tacloban, bandang Ormoc at bandang Baybay City sa bahagi ng Leyte ay magiging maalinsangan bahagya. Ang iilad dyan sa inyo halos maghapon magiging maulap man, typically hapon na yan o bandang gabi. So sa mga uuwi po ay ingat na lamang at kung maaari magdala na lang kayo ng mga packet sa size na payong dahil asahan sa hapon o sa gabi ay magkakaroon ng mga isolated rain showers dyan, bagi sa Maasin at Liloan sa may southern part ng Leyte. At sa bahagi naman ng Mindanao, dyan sa may bandang southern part ng Mindanao pa rin, kabilang na ang Davao Region at Agusan del Sur,
Siyempre, pasok ang bahagi ng Compostela Valley, Nabunturan, Tagum, pababa na po yan ng Mati. Kasama ang Gobyerno Generoso dahil po sa ating umiiral pa rin na surface trough dyan of Extended Intertropical Convergence Zone ay asahan po ng mga ilang kalagat na pag-ulan na may mga ilang moderate and some heavy rain showers, lalo na sa bandang Davao City, sakop pa rin, at dyan sa may bandang Compostela Valley, lalo na sa may bandang Gobyerno Generoso, patawid ng General Santos City at Sarangani ay asahan po ang may mga ilang moderate and some heavy rain showers na iiral dyan sa inyo dahil yung extension ng surface trough ay may extend mula dyan sa may bandang Davao Region hanggang sa may bandang Coronadal, Kidapawan at ilang parte ng Cotabato. Na lamang ng mga pananggalang sa ulan, lalo na sa hapon dahil asahan na bigla ang bubuhos ang mga pag-ulan. So baka posible ang bigla ang flash floods dyan sa bahagi ng Davao Region lalo na. And then sa Sorsogon, although magiging katamtaman po ang lagay ng panahon dyan at mataas ang humid, ay iwas na lamang mabilad sa tinding sikat ng araw. Pero pagdating na hapon, may mga kalat-kalat, isolated rain showers din ang iiral at mga localized thunderstorms dahil sa extension trough pa rin natin dyan at hanggang bandang Zamboanga Peninsula ay magiging partly tumusikaw din iiral lalo na sa may Zamboanga del Norte. So kasama na ang Sindangan Liloy, Balaguian, pababa na yan ng Sirawan. Magiging partly tumusikaw din po at mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa hapon o sa gabi. And the rest ng Zamboanga del Sur, magiging katamtaman din ang lagay ng panahon at medyo humid at malinsangan din at inaasahan mataas din ang temperatura na lalagpas ng 35 degrees Celsius lalo na sa bandang Osamis City, Marawi, Kapatagan all the way hanggang dyan sa bandang Taraka at bandang Alamada, pagitan dyan sa may BARRM at sa bahagi naman ng Northern Mindanao mula Cagayan de Oro hanggang Butuan City at Surigao area ay magiging katamtaman at maalinsangan din ng panahon ngayong umaga. Pero asahan sa bahagi ng Surigao area, dyan sa may bandang Dinagat Island at Siargao, magiging partly cloudy, tumusikaw din iiral at mga isolated rain showers din ang aasahan dyan sa hapon lalo sa gabi, maging sa madaling araw so take note yan mga folks. Asahan na hanggang sa may bahagi ng Surigao del Norte at parting Surigao del Sur. Pagitan yan ng Bayugan City, Prosperidad, San Francisco ay asahan ang katamtaman ng lagay ng panahon. Mag-insan sa may bandang Malay-Balay, Bukidnon, magiging malinsangan din ang lagay panahon, maghapon halos, pero isolated ay hindi natin niro-rolled out sa bahagi niyan hanggang Valencia City. So, parte ng Bukidnon. So, take note yan, mga folks. Well, dako naman tayo sa status nitong C90 at 91W na natiling insignificant o stationary. Baka itong C90W, baka na lang ma-dissipate na lamang ito sa loob ng 48-hour period. Dahil hanggang ngayon, na lumipas na ang 3 araw mahigit, ay hindi pa rin nagkakaroon ng improved circulation itong C90W. Na ito yung sinasabi natin na walang masyadong threat sa bansa dahil ito ay kikilos mahilaga. However, yung kanyang central air pressure kasi medyo critical pa at 1,006 hectopascals. So, nanatili pa rin siyang aktibo despite na mahigit 3 araw na itong nanatiling walang pagbabago sa kanyang wind speed. So, pananatilan natin niyang oobserbahan. However, itong C92W ay mas bumaba na po ang kanyang central air pressure as of 10:45 AM. Nasa 1,004 hectopascals na po ito. Ang kanyang 1-minute average wind speed na po ay pasok na sa ating local. Kung pababasihan natin ang 1-minute average wind speed dito at 37 km per hour. At bugsong maabot ng 46 km per hour. So probably kung pagbabasihan natin to ay nasa mahigit 45 km per hour na po ang ating average wind speed yan sa ating local weather measurement. So maaaring pasok na ito as tropical depression. At just in case itaas ito ni Pag-asa, gaya nga po na sinabi ko kahapon, ay maaaring tawagin ito as tropical depression Jenny. Pero sa ngayon ay very critical pa po at hinihintay na lamang natin na mag-decide si Pag-asa na itaas ito na maging isang ganap na tropical depression. Sa ngayon ay ituturing pa rin kasi nila ito as low pressure area despite na itinaas ito ni Japan Meteorological Agency as tropical depression. So bahala na po sila yung mga official weather agencies natin na itaas ito at tatawaging tropical depression Jenny. Pero despite na ito ay bahagyang kumikilos pa kanluran, ay wala masyadong malaking magiging epekto nito
dahil medyo shallow pa at medyo mababa pa yung kanyang inflow ng paghigop natin sa hangin nito, although may nabubuo mga monsoon trap dito mula sa bahagi ng Hong Kong na nahahatak nitong shallow circulation nito. Kaya nga po nagpapaulan sa bahagi ng extreme northern Luzon. Pero yung significant impact nito sa bansa ay hindi masyado natin nararamdaman dahil nangunguna pa rin ang mataas na alinsangan sa rest ng ating bansa o sa nalalabi ng ating bansa. So masyado pang hilaw at hindi pa masyado kalakasan yung development nitong C92W na posible o maliit na tsansang tawagin nga as Tropical Depression Jenny. So babantayin pa rin natin ito tuloy-tuloy at pagbabatay na lamang tayo sa tatawagin ito ni Pag-asa as Tropical Depression. Samantala sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring, gamit ang ating Global Spectral Model sa aking webpage, makikitang merong isang medyo shallow circulation na mabubuo nito. Ang range nito mula ngayong araw hanggang September, mula September 12 hanggang September 16, 2023. Mukhang mabubuo ito sa may bandang south of Guam at kikilos pa kanluran papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Well, obserbahan natin yan kung tataas yan at madetect natin sa ating West Pacific Basin Monitoring. Sa ngayon, hindi pa masyado natin nakikita. At sa ngayon ay itong dalawang bagyo, si 92W at itong si 90W ay very insignificant pa rin na magkakaroon ng intensification. Dahil habang kumikilos pa kanluran itong si 92W ay palapit ng Taiwan ay unti-unti na rin itong nagdi-dissolve. Ayan o, ayon dito sa Global Spectral Model. Well, kung sakali mangyari man yan ay medyo good news yun. At least hindi na ito magiging isang ganap na bagyo kung sakali. However, merong pinapakitaan na medyo may bagong shallow circulation nga sa may bandang south of Guam. Kumikilos ito pakanluran papasok ng APAR dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. Ang range yan mula bukas hanggang September 16, 2023. So, obserbahan na lang natin. Pero kung titingnan natin o pagbabasa ng mean sea level pressure, halos very insignificant ang dalawang low pressure area kabilang na si 92W at walang nakikitaan tayo na intensification. So, maaaring madidissolve din kaagad ito at walang magiging highly significant impact sa bansa. Except na lamang sa mga pag-ulan na iiral din sa may bandang Babuyan Islands at extreme northern Luzon sa bahagi nga po ng Cagayan at bandang Apari ay makakaranas pa rin sila ng kahit papaano yung mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero yung significant na magiging bagyo ay negative pa rin by hanggang September 12, 2023. So baka sa loob na lang ng 52-hour period ay malusaw na lamang ang dalawang ito na ating binabantayan. At maging sa mga computer models, kung titingnan natin, although aggressive kay GFS, itong si 90W dahil natiling nagkakaroon ng intensification sa kanilang forecast na magiging tropical depression pa ata. So titingnan natin kung mangyayari po ito. At si 92W naman habang kumikilos pa kanluran ay madidissolve din siya. So probably within 52 hours ito. So well, swerte po natin at magandang balita po yan kung sakali at hindi na siya tuluyan na magiging si tropical depression Jenny sana. However, kung pagbabasa naman natin yung mean winds o yung ating favorable wind shear kung sakali, ay wala naman tayong nakikitaan na very significant na bagong favorable wind shear. Maliban na lamang dito sa may bandang silangan ng Mindanao, sa may bandang south of Guam, na meron tayong namamataan na isang favorable circulation. Ipopost ko ito maya-maya sa Facebook. Itong bagong favorable shear na ito na nagsisirculate na naman sa may bandang southeast ng Guam. Ito ay nasa bandang silangan ng Mindanao sa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. So bahagi pa rin ito ng Caroline Islands. Diyan sa bahagi ng yan ay hanggang at least 18 to 22 kilometers per hour yung very shallow favorable circulation nito. So babantayan natin yan mga folks sa mga susunod na araw at kung pagbasa natin kung tumataas ba ang convergence nito. Medyo erratic pa po yung convergence na. However, medyo yung upward low convection niya, at least na nasa mga 18 kilometers to 22 kilometers per hour yung circulation. Ibig sabihin lamang nito, may maliit na posibilidad o nasa moderate ang kanyang vorticity. Ayan o, yung vorticity niya. So may mga moderate na vorticity na namamataan dito sa may bandang Caroline Islands, southeast ng Guam. So, babantayin natin yan mga folks kung sakaling magkakaroon ng inverse formation ito
At kung sakali maging bagong invest ito, ay tatawagin as 93W. Sa ngayon, medyo hilaw pa po at very disorganized pa yung vorticity nito, pero meron na siyang bahagyang favorable wind shear. At dahil sa may mga kalat-kalat na pag-ulan, epekto nga po ng Intertropical Convergence Zone sa bahaging Southern Mindanao ay nakataas according sa General Flood Advisory ni Pag-asa ang bahagi ng Zamboanga Peninsula, BARMM, at hanggang sa bahagi ng Northern Mindanao mula Ginoog City hanggang dyan sa may bandang Cagayan de Oro at Iligan City. Ingat na lamang sa posibilidad ng pagbaha dahil nakataas sa area ninyo dyan. Kabilang na ang Cotabato City at ilang parte dyan sa may Kidapawan sa Maguindanao. So ingat na lamang kung sakaling mangyari o tumaas ang mga pagbaha dyan nitong maghapon. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Lunes, September 11, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, September 11, 2023. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit naman anytime sa aking website na www.timoweather.com para sa mga iba pang detalye na hindi natin nabalita ngayong umaga at makikita sa aking weather dashboard ang real-time ng ating lagyan ng panahon sa Caloocan, sa mga taga-Caloocan na kababayan ko, at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.